Pagkabalik namin sa room niya, isinara ko na ang door niya. Binuhat ko siya patungo sa banyo kung nasaan ang bathtub. Hinuburan ko muna siya ng damit at walang saplot ko siyang hiniga sa bathtub. Binuksan ko ang gripo at tinansyang init at lamig. Pagkatapos ako naman ang naghubad ng damit, naupo ko sa harapan niya. "Kuya, I'm drunk." Nanlalambot niyang sabi at inilapat ang likod sa bathtub. "Paano ka hindi malalasing? Ubusin mo ba naman ang vodka na binili mo?" Idinilat niya kanyang mga mata. "I'm scared. What if malaman ni mama at papa nangyari sa atin?" Hinalikan ko siya sa labi. "Don't worry, I'm here for you. Promise, wala na makakapaghiwalay sa ating dalawa." Pangako ko sa kanya. I showered her dahil hindi na niya kayang paliguan ng sarili. Pero kahit lasing siya, I know, alam niya kung ano ang namamagitan sa aming dalawa. Nang matapos ko siyang paliguan, ay dinala ko na siya sa kama. Kinumutan ko siya at natulog na rin ako sa tabi niya. Nang magising ako ay pasado 4:00 na. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto ko bago mag-umaga. I'm now looking at her beautiful face. Tumabi ako sa kanya matulog dito sa room niya para mas makasama ko siya na matagal. Ilang oras ko din siyang hinanap bago ko siya natagpuan. Mabuti na lamang may nakakita sa kanya na staff at itinuro ako sa treehouse. Wala akong pagsisisi na inangkin ko siya kaagad. She's mine and I'll make sure that I can protect her. I plan to hide our relationship first. I know hindi pa rin siya handang malaman ni Mami at Daddy ang lahat. But I'll make sure na hindi yun magtatagal. Gusto ko lang nasa tama ang lahat. Hinalikan ko ang tungki ng ilong niya at unti-unti siyang dumilat. "Kuya?" Namumungay ang matang sambit niya. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. "I'm not your kuya anymore. We made love in the treehouse, remember?" Paalala ko sa kanya. Anong gusto mong itawag ko sa'yo?" Ano nga ba? Nag-iisip na tanong ko sa kanya. "You can call me my name kapag tayo lang dalawa." Nakangiting sabi ko sa kanya. "Kian?" Napatingin ako sa kanyang labi nang sabihin niya yun. Ang sarap pakinggan ang pangalan ko kapag nasa kanya nang galing. Isa pa nga, utos ko sa kanya na kinangiti niya. Seryoso ko siyang tiningnan at tinaplos ang kanyang malambot na labi. "Mahal kita, Fatima. Huwag ka matakot. Magkasama nating haharapin ang pagsubok." "Mahal din kita, Kian." Lumapit ako sa kanya at buong pagmamahal ko siyang hinalikan sa labi. Hindi naman ako nabigo dahil gumanti din siya ng halik sa akin. At muling may naganap sa amin. "It's so good, baby." Usal ko sa kanya. Hinila ko siya papasok sa banyo at nilinisan. Pagkatapos, binihisan ko na rin siya. Nakatulog siya ulit. Hinalikan ko siya sa noo bago ko siya iniwan. Nilak ko sa loob ang pinto at bumalik na ako sa room ko. Pagpasok ko sa room, ay dumiretso na ako sa kwarto. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko si Charisma na nakahiga sa kama ko. Gustuhin ko man siyang gisingin at tanungin pero mas makakabuti kung lalabas na lamang ako. Siya ba? Siya ba ang sinasabi mong mahal mo?" Natigil ako sa pagkakbang na marinig ko yun. Nang lingunin ko si Charisma, ay nakaupo nito sa gilid ng kama. "Si Fatima ang tinutukoy mo, hindi ba?" "I saw you. Hinatid mo siya sa room niya at hindi ka na lumabas ng kwarto niya. Noon pa man alam ko may something na kayong dalawa. Ngunit hindi ko yun binigyan ng pansin dahil akala ko kapatid lang ang turing mo sa kanya, but now, I realize na hindi mo siya titingnan ng ganon kung hindi mo siya mahal." Nagbagsakan ng kanyang mga luha. Kahapon ko pa sinabi sa kanya na hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. "Charis, magkapatid kayo, Kian, hindi lang yun. She's too young for you." Singhal niya sa akin. Napalunok ako at bigla dahil alam na niya ang tungkol sa amin. "Charisma, please, kung talagang mahal mo ko, hayaan mo na ako. I love her. Simula nang tumungtong siya sa bahay namin, hindi ko siya tinrato na katulad ng kapatid kong si Dea. She is special to me." Pag-amin ko sa kanya. "And what do you want to do? Ipaalam kila tito at tita at tungkol sa relasyon yung dalawa? Dapat inisip mo muna ang magiging consequence kapag nalaman nilang relasyon nyo. Your father is a governor. Do you think hindi madudungisan ng ilang taon niya sa serbisyo dahil may anak siya magkarelasyon? You're crazy and selfish, Kian. I pity you." Tinalikuran niya ako at hinabol ko siya at hinawakan ang braso niya para pigilan siya. "Please, don't tell them." Pakiusap ko. Nilingon niya ako at pinahid niya ang kanyang luha. "Don't worry. Hindi ko ipagsasabi ang tungkol sa inyong dalawa. Alam mo kung bakit? Because Dad want me to marry you.
Yun din ang gusto ng mga magulang mo at hindi ako tututol sa gusto nila para sa atin. Yun ang ganti ko sa pananakit mo sa akin. Nang ilang taon. You don't have a choice, Kian. Kaya ngayon pa lang, tapusin mo ng kahibangan mo kay Fatima dahil masasaktan lang kayong dalawa. Kapag ipinaglaban niyo pa ang isa't isa, maras niyang hinila ang braso niya sa akin at lumabas na siya ng pinto. Napaupo ako sa kama dahil sa narinig ko mula sa kanya. Hindi ko akalain na gagawin niyo ni Dad. Kaya pala palagi niya kaming pinaglalapit ni Charisma dahil may balak na siyang ipakasal kaming dalawa. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na masaktan ko si Fatima. Anong problema? Kanina ka pa walang imik dyan. Malungkot ka ba kasi umalis na kaagad sila Charisma? Seryosong tanong ko sa kanya. Kanina ko pa napapansin na ako lang ang maingay sa aming dalawa at panay lamang ang tango niya kapag may sinasabi ako. Nandito kami sa malaking bangka para umikot sa malalapit na isla. Hindi sumama sila mama at papa dahil kakagising lang namang ito. Humarap siya sa akin at dinala niya ang lumilipad kong buhok sa gilid ng aking mukha. I want you to promise me, Fatima, kahit anong mangyari hindi ka bibitaw. Hindi mo ko iiwan dahil gagawin ko lahat to fight for you. Seryosong sabi niya sa akin. Kian, bakit mo sinasabi yan? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Basta ipangako mo that your love for me will be greatest than your weakness. Sambit niya. Kahit hindi ko maintindihan kung anong tinutumbok niya at nakangiti akong tumango sa kanya. Pinisil ko matangos niyang ilong. I promise hindi ko na pagseselosan si Charisma at hindi kita iiwan. Kahit anuman ang mangyari. Tinanggal niya ang kamay ko sa ilong niya at pinag-cross ang fingers naming dalawa. I trust you, Fatima. Sambit niya. Oo nga. Kulit mo na ngayon. Nakangusong sagot ko sa kanya. Napapikit ako nang ilapit niya ang kanyang mukha sa akin at kinintalan niya ako ng halik sa noo. Last day namin sa isla at babalik na kami sa realidad. Kaya sinulit namin ang pamamasyal sa buong isla. Kumuha kami ng maraming pictures na magkasama at kinagabihan ay umuwi na rin kami. Natulog akong nakasandal sa kanyang dibdib. Nagising ako sa mahinang tapik niya. Nandito na tayo. Wika niya. Nagunat ako ng kamay dahil nangalay ako ng husto. Magpahinga na kayo. Mauna na kaming dalawa ng papa mo. Bili ni mama at sumunod na rin siya kay papa. Aakyat na rin sana ako ngunit pinigilan niya ako. Sa kwarto ko na ikaw matulog. Mahinang sambit niya na ako lamang ang nakarinig. Sige. Ngumiti siya sa akin at sumama na rin ako sa kanya paakyat. Malalim na ang gabi kaya bukas na lamang namin kukunin ang mga gamit namin. Nagpunta muna ako sa kwarto ko upang kumuha ng damit at pagkatapos ay nagpunta na ako sa kanyang kwarto. Narinig ko ang lagaslas ng tubig sa banyo. Sumilip siya sa pintuan ng salamin. Lock the door. Utos niya sa akin at ginawa ko naman. Pagtalikod ko sa pinto ay nasa harapan ko na siya. Naka-boxer shorts lang siya. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Hinila niya ako papasok sa banyo at dahan-dahan niyang hinubad ang damit ko. Hinila niya ako sa loob ng cubicle at binuksan ang maligamgam na shower. Nakaharap ako sa kanya at nangaakit niya akong tiningnan. Kahit hindi siya magsalita, alam kong gusto niyang may gawin kami dito. Sinandal niya ako sa glass wall at kagad na hinalikan sa labi. Napakapit ako sa balikat niya at napatingkaya dahil sa tangkad niya. Walang sawa niya akong inangkin hanggang sa napagod na rin kami at nakatulog na magkayakap sa ibabaw ng kama. Nauna ako magising sa kanya. Pagkatapos, lumipat na ako sa aking kwarto. Natulog ako muli at nang magising ako ay mataas ng araw. Naligo muna ako at nagbihis bago ako bumaba. Itatanong ko sana kay Inang Carmen kung bumaba na ba si Kian ngunit tumunog ang phone ko at numero niya ang rumihistro. Nasaan ka? Good morning baby, andito ako sa vineyard. Sorry hindi na kita ginising. Nagmamadali kasi ako kanina. Nagkasama ko si Dad. Sagot niya sa akin. Ah, okay. Anong oras ka uuwi? Sasabay ka ba mag-dinner mamaya? Of course. Napangiti ako sa naging sagot niya. Okay, see you later. Bye. Paalam ko sa kanya. Bye, I love you. Sagot naman niya bago patayin ng tawag. Hindi maampat ang ngiti sa akin lagi. Ang sarap palang makarinig ng ganoong salita mula sa taong mahal mo. Sayang lang at hindi ko nasagot yung pag-I love you niya. Dahil wala akong ginawa, tinulungan ko na lang si Inang Carmen na maghanda ng dinner. Kaya na namin ito. Hindi mo na kailangan tumulong sa amin. Pigil niya sa akin ang hawakan kong kutsilyo.
Gusto ko namang ipagluto si Kian. Manood ka na lang para kapag nag-asawa ka na matututo kang magluto. Wika niya sa akin. Matagal pa po yun, Inang Carmen. Nakangiting sagot ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung kailan niya sasabihin ang tungkol sa aming dalawa kila mama at papa. Oo nga pala, sa kabata ka pa naman. Kapag nag-asawa ang kuya mo, may iwan ka na dito mag-isa. Paniguradong malulungkot ka. Natigilan ako sa sinabi niya. Paano niyo po nasabi yun? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi pa sinasabi ng mama at papa mo sa'yo na malapit na mag-asawa ang kuya mo? Sunod-sunod akong umiling sa kanya. Wala naman akong narinig na pinag-uusapan nila. Saka kung meron man isang babae lang ang alam kong gusto nila para kay Kian. Naku, narinig ko lamang naman na nagkasundo na ata mama at papa mo na ipakasal nila ang kuya mo sa anak ng mayor. Yung mabait na babaeng nagpupunta dito. Si Charisma de Villa. Imporma niya sa akin. Hindi ako nagpahalata sa kanya ngunit parang may tumusok sa aking dibdib at para akong naiiyak nang marinig ko sinabi niya. Ganun ba? Okay, akit na po muna ako. Naiwan ko kasi ang phone ko sa taas. Pagdadahilan ko sa kanya pero ang totoo nasa bulsa ko ang phone ko. Pagpasok ko ng kwarto, hindi ko na napigil ang aking luha. Siguro may idea na rin si Kian na gagawin yun nila mama at papa kaya palagi niyang pinapaalala sa akin na huwag akong bibitaw sa aming dalawa. Pero paano? Paano ako hahawak sa pangako namin sa isa't isa? Kinagabihan ay hindi ako bumaba para sumabay sa kanilang kumain. Nawalan ako ng gana at ang tangi ko na lamang ginawa ay nagmukmok sa kwarto at umiyak. Napatingin ako sa pinto nang bumukas ito. Bumungad sa akin si kuya. Halata sa mukha niya ang pagod ngunit sumiling ang ngiti niya sa labi at may dala pa siyang tray ng pagkain. Sabi ni Inang Carmen ayaw mo daw kumain. Hindi kita napuntahan dito kasi akala ko busy ka. Sa kami importante kaming pinag-uusapan ni Dad. Matagal mo na bang alam? Putol ko sa sasabihin niya. Bumangon ako at naupo sa gilid ng kama. Anong tinutukoy mo? Sigurado akong alam niya ang ibig kong sabihin at nagmamaang-maangan lamang siya. Ang tungkol sa inyo ni Charisma, alam mo di ba? Kailan pa? Binaba niya ang dala niyang tray sa ibabaw ng mesa. Kumain ka muna. Baka Sagutin mo ko. Gusto ko sa'yo kumarinig Kian. Alam mo na ba ang plano nila mama at papa noon pa? Napabuntong hininga siya at lumapit sa akin. Niyakap niya ako at gumalaw ang kanyang balikat. Narinig ko ang pagsinghot niya. Niyakap ko siya at hinagod ang likuran niya. Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak. Pero pakiramdam ko kailangan niya ako. Kahit wala akong narinig na hagulhol mula sa kanya, alam kong umiiyak siya. Anong nangyari? Naiiyak na tanong ko sa kanya. Suminghot siya at humiwalay ng yakap sa akin. Pinahid niya ang kanyang luha. Dad wants me to run for governor. Kapag hindi ako pumayag, ipapakasal niya ako kay Charisma. Sambit niya. Ha? Gusto niyang tumakbo ka? Akala ko ba ikaw ang magmamanage ng business? Bakit gusto kanyang sumunod sa yapak niya? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. I don't know. Inutusan niya akong lumayo para pag-aralan ng negosyo. At ngayon gusto naman niya akong tumakbo. Kapag hindi ko siya sinunod, ipagkakasundo niya kaming dalawa. Anong gagawin ko, Fatima? He already took my dream away. And now, he wants me to follow his footstep. Naguguluhan na tanong niya sa akin. Naupo siya sa kamat nilapitan ko siya. Yumakap siya sa baywang ko at hinaplos ko ang buhok niya. Hindi ko alam, Kian. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa utak ni Papa. Ikaw lang ang makakapagdesisyon ng bagay na yan. Nandito lang ako para suportahan ka. Nagangat siya ng tingin sa akin. Papayag kang tumakbo ako bilang governor? Ikaw, ayoko kitang pilitin pero kung ayaw mo, wala kang choice kundi ang pakasalan si Charisma. Paliwanag ko sa kanya. What if sabihin na lang kaya natin sa kanilang totoo? Tanong niya sa akin na kinatakot ko. Sa tingin ko kasi hindi pa ito ang tamang panahon para malaman nila mama at papa ang tungkol sa atin. Kakausapin ko si Papa. Wika ko sa kanya. No, hindi mo pa kilala si Dad. Hindi siya tataga sa pagiging gobernador kung hindi matatag ang paninindigan niya, Fatima. Itinuring ka niyang prinsesa pero pagdating sa ganitong bagay, hindi siya basta-basta nagdidesisyon na basta lamang. Yun ang dahilan kaya napilitan akong hawakan ng negosyo at kalimutan ang pagiging piloto. Yun din ang dahilan kaya umalis ako ng bansa kahit ayoko. Paliwanag niya sa akin. Hindi ko akalain na may ganong ugali si Papa. Naisip kong sa aming dalawa siya ang mas nahihirapan. Kaya wala akong nagawa kundi ang unawain siya at magtiwala sa kanya na tutuparin niya pangakong binitawan niya sa akin.
Naging abala ko sa paghahanda sa dibo ko. Ayoko man na magarbong party, ayaw naman pumayag ni mama at papa. Nag-iisang anak daw nila akong babae kaya dapat lang daw na maging memorable yung araw na yun para sa akin. Kaya nag-hired pa sila ng organizer para mas mapadali at mapaganda ang event. Hinayaan ko na lang si mama na magdesisyon dahil masaya siyang gawin yun. Siguro kung nabubuhay man si Dea, mas magiging maligaya silang i-celebrate ang araw na yun. Habang abala ko sa magaganap na debut, ay abala din si Kian sa pangangampan niya. Narinig kong usapan nila kanina umaga na mas marami daw ang nagpakita ng suporta sa kanila nang sabihin nitong tatakbo siya. Dahil suportado daw kasi ng partido ang pagtakbo niya. Tahimik lang ako sa pakikinig dahil wala naman akong idea kung ano man ang pinag-uusapan nila. Basta nakita ko si Papa na masaya siya sa naging desisyon ni Kian. At dahil sikreto pa ang relasyon namin, kailangan ko pa rin siyang tawaging kuya sa harapan nila at magpanggap na magkapatid pa rin ang turingan naming dalawa. Tumunog ang phone ko at may message ako natanggap. Mauna ka nang kumain. Gagabihin kami ni Daddy umuwi. May importanteng meeting kami sa restaurant kaya dito na rin kami magdi-dinner. Kuya, napabuntong hininga na lamang ako dahil pang-apat na araw na niya itong laging gabi nang umuwi. Halos hindi na kami nakikita sa umaga. Nakakalungkot dahil namimiss ko na siya pero hindi ko naman masabi sa kanya dahil alam kong priority niya ang pagtakbo. Nag-notify sa phone ko ang chat ni Kiray. Alam mo na ba? Tanong niya. Nagtipa ako para mag-reply. Ang alin? Usisa ako sa kanya. Yung kuya mo at si Charisma de Villa, iisang partido sila. Tatakbo siya bilang vice mayor ng San Alfonso. Imporma niya na kinagulat ko. Paano mo nalaman? Nasa page ng Partido Lakas. Kagad kong sinearch ang FB page at totoo ngang nandoon si Charisma. Sa likuran ni Kian at nandun din si Papa, katabi naman si Kian sa unahan. Inisa-isa ko ang mga larawan at may picture din silang dalawa na magka-shake hands at nakangiti sila sa isa't isa. Ayoko man bigyan na mali siya nakita ko. Hindi ko maiwasan ang masaktan dahil sa nakikita kong positive comments sa kanila. Pagkatapos kong mag-dinner mag-isa, umakyat na ako sa kwarto niya. Namimiss ko na kasi ang amoy niya. Inayos ko ang ibang mga gamit niya pagkatapos ay nahiga na ako sa kama niya. Tiningnan ko ang relo, 10:00 na pero wala pa din siya. Nagpasya na lamang ako na matulog dahil baka mamaya pang madaling araw ang dating niya. Nagising ako dahil sa paggalaw ng higaan ko, nakita ko si Kian na nakahiga at hindi man lang nakapaghubad ng damit at sapatos. Nang bumangon ako para gisingin siya, ay naamoy kong alak sa kanyang hininga. Kian, lasing ka pa? Tanong ko na kinamulat na mata niya. Fatima, nauutal na sambit niya. Sobrang dami siguro na nainim niya at hindi na siya nakapagsalita na maayos. Bumangon ka muna at magpalit ng damit. Bika ko sa kanya. Hinila ko ang kamay niya para may upo ko siya na maayos. Gulong-gulo pa ang buhok niya. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka uminom na madami? Litanya ko habang hinuhubad ang polo niya. Hinawakan niya ang kamay kong nakahawak sa kanyang polo at mapungay ang mata na nakatitig sa akin. Let's get married. Sambit niya. Ha? Naguguluhan? Natanong ko. May dinukot siya sa bulsa ng suot niyang pantalon at binuksan niya maliit na kahon. Please, marry me, Fatima. Nakagat kong ibabang labi upang pigilan ang aking emosyon. Kian, paano tayong papakasal? Ibinalik niya ang singsing sa box at itinabi ito sa ibabaw ng tibol. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Seryosong tanong niya. Walang pagdadalawang isip akong tumango sa kanya. Kinabi niya ang bato ko at buong pananabik akong hinalikan sa labi. Ipinaubaya kong aking sarili dahil pareho kaming nananabik sa isa't isa. Pagkagising ko wala na si Kian. Bumangon ako at lumipat sa kwarto ko upang maligo at magpalit ng damit. Mamayang hapon may practice kami sa kotilyon at hindi ko pa nasasabi kay Kian kung sino magiging kapareho ko. Mamaya ko na lang sasabihin sa kanya ang tungkol kay Kevin na hindi pa rin tumitigil sa panliligaw sa akin. Kung pwede ko nga lang gawing partner si kuya, kaso baka maghinala si mama at papa. Kinahapunan nagdatingan na silang lahat nakasali sa magiging sayaw sa debo ko. Syempre, hindi mawawala si Kiray at May. Pati ang iba ko pa mga kaklase, present din. Sa likod ng bahay kami nagpractice. Dahil mas malawak doon, pagkatapos, sinunod lang namin ang itinuro ng choreographer namin. Halos 1 oras at kalahati din tapos ang unang practice namin. Nag-uwian na rin ang mga kasama namin kanina. Fatima! Napalingon ako
dahil sa pagtawag niya sa akin. Hindi pa rin kasi siya umuwi. Sasagot na sana ako pero dumating si mama. "Kumusta ang practice?" she asked. "Okay lang po, madali naman pong tandaan mama." Nakangiting sagot ko sa kanya. Nilapitan niya ako at hinagod ang buhok ko sa likuran. "Ikaw? Si Kevin, di ba?" Tanong ni mama sa kanya. Yumuko si Kevin para magbigay galang. "Opo," sagot niya dito. "Ikaw pala maniligaw ng anak ko, mabuti naman at nakilala kita ng personal." Nakangiting sabi ni mama sa kanya. "I'm glad to meet you din po." Pagkatapos nagpaalam na itong aakyat sa kwarto, nagulat ako nang paglingon ko'y isang kumpol ng bulaklak ang bumungad sa akin. "For you," nakangiting sabi niya sa akin. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba ito, ngunit maraming nakatingin sa amin at baka kung anong isipin kapag hindi ko tinanggap ang flowers na bigay niya. Pagkatapos, nagpaalam na rin siya. Umakyat ako sa kwarto ko upang magpalit ng damit, bitbit ang bulaklak. Ngunit nagulat ako na makita ko siya. "Kakanina ka pa umuwi?" Usisa ko. Tumango siya sa akin at napunta sa dala ko ang matalim niyang tingin. "Akala ko ba hindi mo talaga tunay na boyfriend yung lalaking yun? Bakit nandito siya? At bakit mo tinanggap ang bulaklak na yan?" Seryosong tanong niya sa akin. "Wala ka namang dapat igagalit. Si mama ang may gusto na si Kevin ang maging partner ko sa dance." Pagdadahilan ko. Pero nanatili siyang seryoso habang nakatingin sa akin. "Akala mo ba hindi ko alam kung paano kanya titigan kanina habang nagsasayaw kayo? Ni ayaw niyang bitawan ang kamay mo. Tinitingnan mo kami?" Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo, pasalamat na lang siya at nanatili akong kalmado kahit gusto ko na siyang sugurin kanina. Kung nagkataon, baka bumulagta na yun sa suntok ko. Pagyayabang niya pa. Hindi malayong gawin niya yun pag nagkataon. "Nagsiselos ka ba kay Kevin?" Usisa ko kaya sinamaan niya ako ng tingin. "Ipatapon mo na yung bukay na yan," utos niya sa akin. Nakakapanghinayang man, ngunit kailangan ko siyang sundin dahil baka mag-away pa kaming dalawa. Ayoko nang dagdagan pa ang iniisip niya. Naabutan ako ni Kian na nakasuot na gown na susuotin ko para bukas ng gabi sa party. Sinisiguro nilang mag-fit ang gown ko at wala nang dapat i-adjust nang sa gayon hindi na sila magkaproblema. "Can you leave us? Magmerienda muna kayo sa ibaba." Wika niya na akala ko makikitingin lang. Lumabas naman sila at nagpaalam na maayos sa akin. "You're like a princess." Sambit niya na ikinainit ang aking pisngi. Lumapit siya sa akin at itinaas na kaunti ang damit ko dahil medyo nakasilip ang cleavage ko. "Pati ba yan kasama sa design ng gown mo?" Wika niya sabay nguso sa dibdib ko. "Bakit kasi hindi na lang ikaw maging escort ko?" Reklamo ko sa kanya. Sinabi ko na rin kay mama na gusto ko siya na lamang, ngunit may mahalaga daw na lakad si Kian bukas. Kung wala akong pupuntahan bukas, hindi mo na kailangan na magtampo dahil ako na mismo magsasabi kay mami para maging escort mo. Sagot niya sa akin. Palagi na lamang siyang busy sa ginagawa niya. Minsan na lamang kami nagkakausap ng ganito dahil kapag hindi siya abala sa pangangampanya, ang wine business naman ang inaasikaso niya. Gusto ko na tuloy magtampo pero naaawa naman ako sa kanya dahil alam kong doble pahirap yun para sa kanya. "San ka ba kasi pupunta bukas? Alalahanin mo, di ba ko bukas? Kapag hindi ka dumating kahit ano pang dahilan, magagalit ako sa'yo." Pinaikot niya ang kanyang braso sa baywang ko at pinagdikit ang katawan naming dalawa. "Darating ako. Maaari ba naman wala ako sa espesyal na araw ng buhay mo?" Hinawakan niya ang aking pisngi at hinalikan niya ako sa labi. Tinugon ko naman ang kanyang paghalik dahil wala namang papasok sa kwarto ko. Inilak niya kagad pagkalabas ng dalawa kanina. "Palagyan mo yan ng lace. Baka mamaya niyan, dyan na lang nakatingin si Kevin." "Ikaw talaga, ang dumi ng isip mo." Inis na sabi ko sa kanya. Niyoko niya ang mukha niya at hinalikan ng dibdib ko. Ayokong may ibang lalaki na humahawak sa'yo. Kaya lang titiisin ko muna dahil wala naman ako magagawa. Hanggat sekreto ang relasyon nating dalawa, hindi ko magagawa ang lahat ng gusto. Sana ikaw din, Fatima. Know your boundaries. Boyfriend mo na ako kaya hindi ka na dapat nag-entertain pa na manliligaw. Pangaral niya sa akin na kinabuntong hininga ko. "Yes, kuya, I promise." Nakangiting sagot ko sa kanya. Kinagat niya ang ibabang labi at mariina naman siyang tumitig sa akin. "I have to go. Baka magbago ang isip ko." Paalam niya, hinuwakan ko siya sa braso. "Saan ka pupunta?" Nagtatakang tanong ko sa kanya. "Basta, may importante lang akong pupuntahan. Dito naman ako magdi-dinner mamayang gabi." Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. "Sa kwarto mo ako matutulog mamaya."
Bulong niya sa akin na kinangiti ko. Pagkatapos, hinalikan niya ulit ako sa labi at nagpaalam na rin siya. Hinubad ko ang gown na susuotin ko at pagkatapos, tumawag ako sa GC namin para kumustahin ang dalawa. Anong oras kayo darating bukas? Tanong ko sa kanila. Bago mag-lunch, nandyan na kami. Wika ni Kiray. Oo, sasabay na lang ako sa kanya dahil marami akong bitbit. Dagdag naman ni May. Okay lang ba na walang gift? Nasa iyo na naman kasi ang lahat. Nakangising sabi ni Kiray. Of course, basta dumating kayo dito. Nangako sila sa akin na darating sila ng mas maaga bukas ng gabi. Kinahapunan, bumaba na muna ako dahil napansin kong sunod-sunod na pagpasok na malaking truck sa loob ng gate. Nagtungo ako sa likod at nakita ko silang nagbababa ng isa-set up nilang stage. Matrabaho pala ang garden party. Sambit ko na makita ko si Inang Carmen na nakikiusyoso din sa mga taong abala sa pagsiset up na magiging silungan ng bisita. Mahirap na. Baka umulan, masisira ang party ko pero hindi naman pangit tingnan dahil mataas ito at may mga palamuti din silang nilagay sa mga ito. Nakahanda na rin ang mga mesa at upuan. Excited na ako para bukas pero mas excited ako na maging legal age na dahil gusto ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi ko pa nakakausap si mama tungkol sa plano ko kaya sana pumayag silang dalawa ni papa. Nang marinig ko ang pagdating ng sasakyan ay parang batang nagtatakbo ko palabas. Sinalubong ko si Kian pagbaba pa lamang niya at niyakap ko siya pagkatapos sinalikan ko siya sa pisngi gaya ng dati. Ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko siyang bumaba ng kotse kung saan si Kuya nakaupo. Hi Fatima! Nakangiting bati niya sa akin. Nakita ko ang puting paper bag na dala niya at inabot niya ito sa akin. Gift ko sana magustuhan mo. Napilitan akong ngumiti pero sa loob ko gusto ko na lamang silang iwan na dalawa. Ano kayang ginagawa ng babae yun dito? Huwag niyang sabihin na dito rin siya kakain ng dinner. At in-invite siya ni Kian. Kapag nalaman ko na ganon, lagot siya sa akin mamaya. Maiwan ko muna kayo. Parating na din si Dad. Magbibihis lang muna ako. Wala sa mood na paalam niya sa akin. Pakiramdam ko may nagawa na naman akong mali para ganituhin niya ako. Nang pumasok na si Kuya sa loob ay inabot ko naman kay Inang ang bigay niya sa akin na paper bag. Hindi ko alam kung anong gusto mong kulay ng bag. Kaya binili ko na lamang yung sa tingin ko ay maganda at bagay sa'yo. Nakangiti pa rin na sabi niya. Humakbang ako palapit sa garden. Sa harapan ng bahay at naupo ako sa rattan chair na nasa tapat ng swimming pool. Hindi ko alam na nakasunod na pala siya at naupo din siya malapit sa akin. Fatima, I know this is not the right time and place na sasabihin ko ang bagay na ito pero gusto kong malaman mo na mahal ko si Kuya Kian mo. Nagpaubaya lang ako noon dahil si Loren ang mahal niya. Ngunit ngayon hindi na ako makakapayag na makuha siya ulit ng iba sa akin. He's mine. At alam kong kami ang nakatadhana sa isa't isa. Paliwanag niya na ikinasama ko ng tingin sa kanya. Paano kung hindi ikaw ang mahal ni Kuya? Ipagpipilitan mo pa rin bang sarili mo sa kanya? Seryosong tanong ko. Tumango siya sa akin. Oo, kahit hindi ako mahal niya, kahit paulit-ulit ako masaktan dahil sa kanya, siya pa rin ang gugustuhin ko makasama. Dahil simula noon, minahal ko siya. Hanggang ngayon na pareho na kaming matured at may tungkulin at obligasyon sa bayan. Alam ko sa sarili ko na kami talaga nakatadhana para sa isa't isa. Kaya aalisin ko ang lahat ng nais sumadlang sa amin dalawa. Napasinghap ako upang pigilan ang sarili na magsalita na masama laban sa kanya. Kahit ang totoo gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang umasa dahil ako ang mahal ni Kian. Ngunit kapag sinabi ko ito baka ipaalam niya kay mama at papa ang tungkol sa amin. Ganun ba? Gawin mo ang gusto mo. Walang ganang sagot ko sa kanya. Akmang iiwan ko na sana siya at papasok na ako sa loob ngunit pinigilan niya ang braso ko kaya niyuko ko siya at salubong ang kilay na tiningnan ng mga mata niya. Alam ko ang relasyon niyo. Kahit ikaw pang madlang sa amin hindi kita hayaan na makuha mo sa akin si Kian. Pakiramdam ko, nabingi ako at nanlamig ang katawan ko nang sabihin niya yun. Paano niya nalaman ang tungkol sa amin? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ngumisi siya at tumayo sa harapan ko. Medyo nakatingala pa ako sa kanya dahil naka-estileto siya. Huwag ka na magmaang-maangan. Alam mo ang tinutukoy ko, di ba? I know, he loves you so much. Pati sila tito tita, mahal na mahal ka't itinuturing kang parte ng pamilya. But I'm warning you, nasa tamang edad ka na to decide
what is right from wrong. Kapag namagitan ka sa amin ni Kian, gagawin ko ang lahat ng paraan to turn that love into hate and pain. I don't want to become miserable again. I'll fight for him, no matter what it takes. Hindi ako nakasagot sa kanya. Natakot ako na baka totohanin niya ang banta niya sa akin. Namalayan ko na lamang na binitawan niya na ako at iniwan niya ako mag-isa. Naglandas ang luha sa pisngi ko. Akala ko pa naman magiging maayos din ang lahat kapag sinekreto namin ang relasyon naming dalawa pansamantala at pumayag siya sa gusto ni Papa na tumakbo siya, ngunit dahil sa sinabi ni Charisma parang nawala na ako ng pag-asa na magiging maayos ang lahat sa aming dalawa. Naalala ko ang mga oras namin sa isla, ang pangakong binitawan namin sa isa't isa na kahit anong mangyari, malalagpasan namin itong dalawa. Dumaan ako sa kabilang hagdan upang umakyat sa aking kwarto. Ayokong makita ni Kian at ng babaeng yun ang pamumula ng aking mga mata at lalong ayokong sumabay sa kanila dahil alam kong dito magdi-dinner ang babaeng yun. Pagpasok ko ng kwarto ay inila ko ang pinto. Nang sa gayon, hindi ako mag-alala na may makakakita sa aking umiiyak habang nakasubsob ang mukha sa kama. Anak, napabangon ako na marinig ko ang boses ni Mama. Inayos ko ang sarili at sinuot ko ang reading glass ko para hindi mahalata ang pamumula ng aking mata. Sandali lang po. Lumapit ako sa pinto at binuksan ito. Bumungad sa akin si Mama. Niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi dahil kakadating lang siguro niya. Hindi ka ba sasabay na kumain sa amin? Ikaw na lang hinihintay namin. Hindi po muna Mama, busog pa po kasi ako. Kasi kumain ako kaninang merienda. Pagdadahilan ko. Ganun ba? Sige, bababa na ako. Magpapatabi na lamang ako ng ulam kapag nagutom ka mamaya. Wika niya sa akin. Kahit wag na po Mama. Magsasandwich na lang po ako mamaya kapag nagutom ako. Ngumiti siya sa akin at nagpaalam na rin. Bumalik ako sa kama at nahiga. Inaasahan kong aakyatin ako ni Kian dahil hindi ako nakasabay mag-dinner, ngunit halos 1 oras nang lumipas, hindi siya dumating. Na makarinig ako ng pagandar ng sasakyan ay sumilip ako sa bintana. Kitang-kita ko ang pakikipagbeso ni Charisma kay Mama at pagpapaalam niya kay Papa. Pinagbuksan pa siya ng pinto ni Kian bago ito umikot sa driving side. Lalo ako nakaramdam ng lungkot dahil sa ginawa niya. Kahit gabi na, inihatid pa rin niya ito. Bagsak ang balikat na bumalik ako sa kama. Iniisip ko kung may patutunguhan pa bang relasyon naming dalawa. Lalo na ngayon, alam na ni Charisma ang tungkol sa amin. At hindi naman kayang suwayin ni Kian si Papa. Nagpasya ako matulog na lang para ipahinga ang aking isipan. Nagising ako dahil may gumagapang sa hita ko at na magmulat ako ay mukha ni Kian ang bumungad sa akin. Paano ka nakapasok? Kunot ang noo. Natanong ko sa kanya dahil sinigurado ko talaga na nakalak ang pinto bago ako natulog. Nagpa-duplicate ako ng susing na doorknob mo. May ipinakita siyang susi sa daliri niya at inikot-ikot pa niya yun. Tinalikuran ko siya dahil naalala ko ang ginawa niya kanina. Naramdaman ko ang pag-alis niya sa kama. Hanggang sa nang lingunin ko siya muli, may hawak na siya maliit na chocolate cake at may sindi pa yung number 18 na candle nito. Happy birthday! Nakangiting bati niya sa akin. Nang tingnan kong relo sa bedside table ko ay saktong kakaalas 12 pa lamang ng hating gabi. May nakita din ako malaking balot ng Jollibee, kaya nalaki ang mata ko at nakaramdam ako ng gutom. Alam na alam mo talaga kung paano ako susuyuin. Lumapit siya sa akin at kinintalan niya ako ng halik sa labi. Alam ko kung bakit ka nagtatampo dahil kasama ko si Charisma. Tinawagan kasi ako ni Daddy kanina. Ipinasundo niya si Charisma sa City Hall dahil may pag-uusapan daw kami. Paliwanag niya sa akin. Hinipan ko ang kandila at ibinaba niya ito sa table. Let's eat bago pa lumamig yung tinake-out ko. Ayan niya sa akin. Hinila niya ang kamay ko at bumaba ako sa kama. Pagkatapos, naupo kami magkatabi sa sofa. Inayos niya ang pagkain namin at pinagsaluhan namin ang order niya. Mabuti na lamang dumating ka. Gutom na kasi ako. Nakangusong sabi ko habang natatakam sa amoy ng burger. Naghanap ako ng bukas sa ganitong oras kaya natagalan ako. Paliwanag niya ulit. Nagkwentuhan kami tungkol sa magaganap bukas at nangako din siya sa akin na uuwi siya na maaga dahil gusto niya siya magiging last dance ko. Pagkatapos namin kumain ay siya na rin ang nagligpit. Magkatabi lang kaming nakaupo. Sumandal ako sa kanyang dibdib habang hinahagod naman niya ang buhok ko. Kian, paano kung malaman nila Papa at Papa ang tungkol sa atin? Matatanggap kaya nila tayo? Nag-aalalang tanong ko. Magkahawak pa ang kamay naming dalawa at nilalaro ko ang mahaba at mabalbo na daliri niya.
Yun din ang iniisip ko, sana matanggap nila tayo. Pero pangako ko sa'yo, matanggap man nila tayo o hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ipaglalaban kita hanggang sa wakas, Fatima. Ganun kita kamahal. Napapikita ko ng halikan niya ako sa noo. Ang sarap lang sa pakiramdam, ang lahat ng sinabi niya sa akin. Dapat ganun din ako. Hindi rin ako susuko para sa kanya. Paano si Charisma? Tanong ko sa kanya. I don't care about her. Maraming beses ko nang sinabi sa kanya na hindi ko siya kayang mahalin. Pero ipinipilit pa rin niya ang tungkol sa amin. Wika niya na ikinasinghap ko. Sana lamang ma-realize din ni Charisma na marami pang lalaki sa mundo at meron pang darating na mamahalin siya. Pero ipinipilit pa rin niya ang tungkol sa amin. Wika niya na ikinasinghap ko. Sana lamang ma-realize din ni Charisma na marami pang lalaki sa mundo at meron pang darating na mamahalin siya. Ilang minuto pa kami nagkwentuhan hanggang sa 2:00 na ng madaling araw. Napapahikab na rin ako sa antok. Let's sleep? Wika niya. Binuhat niya ako at inilapag sa kama. Dito ka ba matutulog? Tanong ko na kinangiti niya sa akin. Naghubad siya ng damit at kaagad na sumampa sa kama patungo sa ibabaw ko. Saan pa ba? Di dito sa future wife ko. Nakangising sambit niya na kinangiti ko din. Kaagad siyang pumatong sa akin at nanabik na hinalikan ng aking labi. Pareho kaming habulang paghinga at pagod na pagod sa naganap sa amin. I love you. Happy birthday. Bati niya sa akin. Umalis siya sa ibabaw ko at may kinuha siya sa kanyang pantalon na maliit na regalo. This is for you. Gift ko. Sambit niya. Kinuha niya ang singsing at ipinakita niya sa akin ang initial sa loob nito. F for Fatima and K for Kian. Nandito din ang date nung gabing pinagsaluhan natin sa isla. Nakangiting sabi niya. Isinuot niya sa akin ang gold ring na may nakapalibot na diamond at bumagi ito sa aking daliri. Huwag mong tatanggalin yan dahil ang susunod kong isusuot dyan, wedding ring na natin. Dagdag pa niya. Niyakap ko siya na mahigpit dahil sa labis na tuwa. I love you too, Kian. Salamat sa regalo mo. Nangingilid ang luhang sabi ko sa kanya. Nakangiti siya nagpaalam sa akin na babalik na sa kanyang kwarto upang hindi na maabala sa pagtulog. Kailangan din kasing gumising na maaga bukas at pumayag naman ako. Sapat na sa akin ang sandaling magkasama kaming dalawa dahil alam kong darating din ang araw na mas matagal kaming magsasama. Inaantok pa ako ngunit kailangan ko nang bumangon. Umidlip kasi ako kaninang lunch dahil kulang ang naging tulog ko kagabi kaya ngayon ay aligaga na sila sa pag-aayos sa akin. Si Kuya po dumating na ba? Tanong ko kay Inang Carmen na nagpasok ng merienda para sa aming tatlo na nandito sa kwarto ko. Wala pa, Fatima. Baka mamaya pang gabi yun. Saad niya. Ang pagkakaalam ko umalis sila kaninang umaga ni Papa at pupunta daw sa vineyard kaya wala pa silang dalawa. Si Mama lang ang nasa labas upang tingnan ang ginawa ng party organizer. Nalungkot tuloy ako dahil ilang oras na lamang mag-uumpisa na ang party tapos wala pa sila. Huwag ka mag-alala, darating din yun. Nakangiting sabi ni Kiray. Oo nga, baka nga pauwi na yun eh. Segunda naman ni May na natatakam. Natikman ang cake na inihayin ni Inang Carmen. Kumain muna kami habang hindi pa ako nagbe-makeup dahil mamaya paniguradong hindi agad ako makakakain. Kakatapos ko lamang kasing maligo. Fatima, anong vitamins ito? Tanong ni Kiray sa nakapatong na puting bottle sa ibabaw ng aking table. Ayan, vitamin C. Bigay ni Mama sa akin bago kami umuwi sa isla. Sagot ko sa kanya. Binuksan niya ito at inamoy. Ang baho ah, hindi amoy vitamin C. Nakangusong sabi niya. Hays, wag mo nang pakialaman yan. Kumain na lang tayo at kailangan na natin magpa-makeup mamaya. Saway ko sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay nag-toothbrush muna ako bago kami sabay-sabay na nag-makeup. Dinig ko na malakas na ingay ng speaker sa labas. Kanina sumilip si May. Marami na daw tao. Bumaba na din ang araw at nakabihis na rin kami. Halos kalahating oras na lamang. Mag-uumpisa ng kotilyon at kausap ko si Kevin kanina na papunta na rin siya. Pero ni anino ni Kian, hindi ko pa rin makita. Wala pa rin si Papa at Kuya. Pangangulit ko kay Inang Carmen. Yung Papa mo dumating na kanina. Nagbibihis na ata pero yung Kuya mo wala pa. Sagot niya sa akin. Nag-umpisa na ako mawala ng pag-asa na darating pa siya lalo pat ilang minuto na lang nag-uumpisa na ang party. Sinubukan ko siyang tawagan ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Hindi kaya
Kasama siya nung maharot na anak ni Mayor. Dinig ko sabi ni Kiray. Siniko naman siya ni May para pigilan ito sa pagsasalita pero huli na dahil narinig ko na ito. May I get your attention please? Nagkatinginan kaming tatlo na marinig namin yung mula sa labas. Bumukas ang pinto at bumungad sa amin ang isa sa staff ng organizer. Maghanda na daw po kayong lumabas. Wika niya. Inangat ko ang red ball gown ko upang maging maayos ang lakad ko at magkasya ako sa pinto. Tinulungan din ako ng dalawa. Sila ang humawak sa akin pababa ng hagdan. Ang bigat ng gown ko. Maling apa ko lang siguradong diretso tayong tatlo sa ibaba. Reklamo ko na ikinatawa ng dalawa. Ang ganda mo nga ay para kang si Cinderella. Puri niya sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya. Sa tulong ng make-up, masasabi kong mas gumanda nga ako at kuminis. Lalo pa sa suot kong pulang gown na kumikinang kapag natatamaan ng liwanag. Nang makarating na kami sa likod ay inalalay naman nila akong dalhin sa grand entrance. Mula sa backstage ay aakyat ako patungo sa stage. Magkahalong kabat lungkot dahil hindi ko pa alam kung makakauwi agad siya. Gusto kong nandito siya sa masiyang araw ng buhay ko. Ipinakilala ako ng MC. Masigabong palakpakan ang narinig ko mula sa mga bisitang dumating. Samantala nag-umpisang tumunog ang violin at piano sa gilid ng stage. Inalalayan nila akong umakyat sa likurang stage na may palamuting mga bulaklak. Habang umaakyat ako ay natatanong ko na din paunti-unti ang mga tao. Sobrang dami pala nila at hindi ko naman kilala ang iba. Malaki din ang stage na ginawa nila. Una kong napansin si Papa at Mama na magkatabi sa unahan. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Nangingilid ang luhang tiningnan ko din sila. Utang ko sa kanila ang lahat na meron ako ngayon. Kung hindi nila ako kinupkup matapos ako mawala ng pamilya, siguro nasa ibang lugar o lansangan na ako nakatira. Na makakiyat ako lumapit sa akin si Kevin. Umakyat na rin ang iba pang kasali sa kotilyon. Gorgeous. Nakangiting sabi niya sa akin. Salamat. Iginiya niya ako dahil mag-uumpisa na ang sayaw. I'm very happy na ako napili ng mami mo na maging partner mo. Dahil hindi ko mahahawakan ang malambot mong kamay. Sambit niya habang nagsasayaw kaming dalawa. Fatima, I know this is not the right time to confess, but can you be my girlfriend? Natigilan ako sa pagsayaw nang marinig ko ito mula sa kanya. Kevin, I can wait. Nakangiting sabi niya. Ginagap niya ang kamay ko para magkasabay kami sa nagsasayaw. Pero hindi ko pa rin maiwasan na malungkot para sa kanya. He's so nice to me. Simula nang umalis si Kian, bukod sa mga kaibigan ko, isa siya sa nagpangiti sa akin. Palagi siya may oras para sa akin. Bukod sa flowers and chocolate na natatanggap ko mula sa kanya. But kahit umalis si Kian, hindi ko pa rin nagawang ibigay sa kanyang puso ko. Still, tumitibok pa rin ito sa iisang tao lang at ang taong yun ay wala dito ngayon. Don't worry too much, I know. May pangarap ka pa sa buhay at ganun din ako. Gusto ko lang alam mo na willing ako maghintay para sa iyo, Fatima. Dagdag pa niya nang tumigil ang music at nagpalakpakan ng mga bisita. Inabutan ako ng microphone at nagpasalamat ako sa lahat ng dumalo. Napatingin ako kay Mama at Papa. Mapa, salamat po sa lahat. Hindi ko mararanasan ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. Salamat po sa pagmamahal niyo para sa akin. Mahal na mahal ko kayo sobra. Pinahid ni Mama kanyang luha at inabutan naman ako ng tissue ng MC dahil hindi ko na rin napigil ang aking emosyon. Bumaba ako sa stage at lumapit si Papa para alalayan ako. Niyakap ko siya. I love you too, anak. Wika ni Papa sabay halik sa noo ko. Lumapit kami kay Mama at magkayakap kaming tatlo. I know, nakagawa ko ng malaking kasalanan sa kanila. Yun ay yung minahal ko ng labis si Kian. Ngunit umaasa ako na matatanggap nila kaming dalawa. Yun ang hiling ko ngayon, na sana maintindihan nila kaming dalawa. Gov, kakarating lang po ni Sir Kian kasama si Charisma. Humiwalay ako ng yakap sa kanila nang marinig ko yun mula sa kanyang mga bodyguard. Mabuti naman at siguradong nalulungkot ang prinsesa ko dahil wala pa din ang kanyang kuya. Nakangiting wika ni Papa. Hindi ko inaasahan na pati sa espesyal ng araw ko ay makikita ko ang babaeng yun. Naalala ko sinabi niya sa akin nung huli naming pag-uusap. Aalisin niya ako sa landas ni kuya kapag hindi ko itinigil ang pakikipagrelasyon ko kay Kian. Ngunit buo na ang loob ko. Hindi ako magpapasindak sa kanya. Kung desidido siyang alisin ako sa buhay ni Kian, mas lalong hihigpitan ko ang kapit ko sa kanya
at hindi kami bibitaw sa isa't isa. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.